yun po. Maraming salamat po sa walang sawang pagsubaybay sa ating pong daily horoscope. And sa mga nais guys magpa-private reading, iiwan ko na lang po yung link sa atin pong description box below. So guys, bago tayo mag-start, nakalimutan ko lang, singit ko lang, no? Meron palang nagpapabati sa atin guys. Okay, ayan. Sino ba to? Si pa-shout out din madam. I'm Gemini, June 5, Goat Ship. I'm OFW, transgender man. Thank you madam. So hayan, Goat Ship. Alam mo namang mahirap ako sa S. Yan pa yung ginawa mong screen name. Okay, so shout out sa'yo and mag-iingat ka dyan sa ibang bansa. Okay? I hope na makuha mo lahat ng goal mo sa buhay and thankful ako kasi nakasubaybay ka sa reading ko. So thank you sa'yo. Ayan, pasensya na, no? Sa mga gusto magpa-shoutout, ayan, pa-shoutout lang kayo guys. Thank you! Bye-bye po. Nahilan natin guys sa mga ear sign ang mga Aquarius. Kumusta ka naman Aquarius? Okay, tignan natin ano ba ang iyong gabay kapalaran. Aquarius, Sun, Moon, Rising, and Venus sign. Gabay kapalaran. Gabay kapalaran po ni Aquarius. Aquarius, Sun, Moon, Rising, and Venus sign. Aquarius. Three of Swords. The Lovers, and Three of Swords. Eight of Swords. So, may nakikita ako dito guys, nandun ka sa point na okay naman kayo ng person mo, pero siguro hindi nyo maiwasan yung magkaroon ng selos pagdating dito sa relationship na to. Yung iba naman dito guys, may nasa-sense kasi ako dito na maaaring sa partnership, ano ba to, may nag-aalok ba sa inyo guys ng parang investment or trabaho na parang mapapabuti daw sa inyo. Pero sa pinapakita kasi sa akin guys, pwedeng collaboration to. Pwedeng ang sinasabi rito, mapapabuti sa inyo. Pero I think, kaya nila to ginagawa na mag-commit sa inyo is para meron sila guys, ma-benefits din, di ba? May mabe-benefits sila dito sa bagay na to. So, may nasa-sense ako dito guys, kailangan mong pag-isipan mo ng mabuti bago ka magtiwala ng lubos. Kasi tignan nyo guys, magkaiba po yung kamay. Magkaiba oh. Okay, so parang the lovers, parang sa relationship, iba yung pinapakita sa inyo sa totoong pagkatao. Nandun ka na sa point na marunong ka naman guys kumilala, no? Parang parang kaya nyo guys kilalanin yung mga taong nakakaharap nyo. Pero minsan kasi guys hindi gumagana 'yon, 'di ba? Siguro kailangan guys, ito kasi may Eight of Swords, disappointment, nakakulong, na-stuck. Okay? Pero sa mga na-involve guys sa third party, and baka na-stuck ka pa rin guys, pwedeng hindi natin siya guys masabing third party. Pwede kasi nangyari na siya guys sa past, okay ka naman sa relationship mo ngayon. Pwede kasi guys may nangyari, no? May issue na ba before? Pwedeng ibang tao yung gumawa sa inyo at iba yung trauma na impact sa inyo ngayon. At baka guys na parang naya-apply mo sa person mo ngayon. Yung iba sa inyo guys, pwedeng same person to, na nilagay ka sa third party. Parang hirap ka guys magtiwala dito sa taong to. Hirap siyang kunin yung loob mo ngayon. And ikaw kasi guys, parang grabe yung ginawa sa inyo guys, trauma. Wala ka naman guys naging kasalanan, pero mukhang ginawan ka talaga ng masama nitong taong to. Okay, so tignan natin pagdating naman guys sa love life mo. Kasi ito pa lang, lumabas sa atin love life nyo. Or pwede guys, love life to ng ibang tao. Baka nai-stress ka guys sa love life ng ibang tao. Okay? Tignan natin pagdating sa inyong love life. Aquarius, Sun, Moon, Rising, and Venus sign. Okay. Diba? Yan o, Four of Swords. May dalawang tao kayo guys tinitimbang. Actually, yung iba sa inyo, nag-iisip-isip ka rito. Baka kasi guys, dalawang tao yung bumabalik sa buhay mo ngayon. Okay? Pwedeng ex mo sila parehas or baka dalawang tao yung pumapasok sa buhay nyo. And parang hirap na ang mga Aquarius. Paulit-ulit na lang kasi guys yung nangyayari. Nilagay kayo guys sa third party. So, naninimbang ka. Sino ba ang pipiliin mo? Sinaktan ka or taong nandyan lang? May pinapakita rin sa akin guys Aquarius. Pwedeng isang tao nga lang to.
And parang napapaisip ka pa rin, parang may good and bad side ka pa rin guys na nakikita rin sa taong to. So parang yun pa rin guys yung kino-consider mo. Okay? May iba kang parang tinatanaw pa rin sa kanya. Okay? So, tignan natin guys pagdating naman po sa inyong pera at trabaho. Pero eto ha, kung manghingi ka ng advice pagdating sa sitwasyon mo ngayon, I think ang kailangan mong gawin dito is piliin mo yung sarili mo. Ayan o. Wala kang pipiliin sa kanilang dalawa kasi parehas kang magkakaroon ng regret. Isa man ang piliin mo sa kanila. Okay? Tignan natin guys, pagdating naman sa pera at trabaho. Pera at trabaho. So guys, meron tayong the Sun. Okay, so nakikita ko guys na mukhang magpo-focus ka talaga sa trabaho mo ngayon. Meron ka rin naman guys ibang libangan pero siguro medyo nagiging ano ka ngayon sa work mo. Parang kailangan nyo guys parang magpaka-workaholic. Hindi nagiging maganda yung daloy ng pera kasi ng iba sa inyo, Aquarius. Tignan mo. So, may mga, kayo guys, conflict pagdating sa finances. Pero ito talaga yung pinagtutuunan mo ng pansin. Yung iba sa inyo guys, ayan ba, kaya lumabas yung love life mo ba? Kasi, nagde-demand ka siguro ng sustento, baka may anak kayo. Kasi yung focus mo talaga is yung financial mo eh. Ito yung parang pinaka-importante sa inyo ngayon. Yung inyong kaperahan. Okay? So, wag daw kayo guys mag-alala kasi nandiyan naman guys yung the Sun. Sun naman kasi guys is new beginning, improvement. So magkakaroon guys ng improvement. Baka sinusubok lang kayo ngayon. Pero magiging okay rin naman daw to. And King of Wands, maaaring may paparating pa nga na tulong dito. Okay? May nakakakita ng talent mo. So parang na-appreciate ka nitong taong to. Baka makatulong siya sa inyo. Okay, so tingnan natin guys. Pagdating po sa inyong advice. Advice po ni Aquarius. Okay, so guys, meron po tayong out of your comfort zone. Okay, so I think guys, parang kailangan mo daw guys lumabas sa comfort zone mo. May iba kasi guys na dumadanas ng anxiety na parang yung comfort zone nila, yun lang yung parang bang kailangan doon lang sila. Pag lumabas ka sila guys, parang nagpapanik sila. Iba yung impact. So kung feeling nyo guys, meron kang anxiety, so manatili ka sa comfort zone mo. Pero kung gusto mo guys ma-overcome yan, lumabas ka sa comfort zone mo. Para ma-overcome mo tong bagay na to. Okay? So guys, ayan, lucky number mo is 8 and 29. Ito lang po ang inyong reading. Maraming salamat po. Bye-bye. Hi Gemini! So, kumusta po kayo guys? Okay, so Gemini, tignan po natin ano ba ang inyong gabay. Kapalaran ngayon, Gemini, Sun, Moon, Rising, and Venus sign. Okay, Gemini, Sun, Moon, Rising, and Venus sign. Parang may naamoy ako nag-incenso. Parang ano siya, lavender yung amoy. Ganon. Okay? Tignan natin gabay kapalaran po ni Gemini. The Star. Nine of Cups. Actually, ito guys, mataas ang ambition mo talaga. So, okay rin naman yun guys na maging ambitious. Pero ito guys, pangarap mo na to is kasama mo talaga yung person mo. May mga pinaplano or may mga pinag-uusapan kayo dito. And may pinapakita rin sa akin guys, baka yan, magsasanay ka na manahe. Or baka may nakikita kasi ako sa inyo na parang meron kang gustong i-boost na talent. Parang gusto nyo guys na i-enhance yung talent na yon. So, saang aspeto ba? Pwedeng sa pananahe or ito, pwedeng sa paggagawa ng paso or parang magagamit nyo talaga guys yung kamay nyo. Pwedeng sa ibang bagay, no? Hindi naman, guys, literal na ganito. Pwedeng, ano siya, parang handmade, no? Parang napagkakitaan mo yung talent mo, guys. Pero sa pinapakita sa akin, parang gusto niya siya, guys, e-enhance. Okay? So, hayan, pwedeng ito, guys, kinoconsult mo siguro, guys, sa person mo or sa pamilya mo na maganda kayang idea yon na ganito yung gawin ko, ganito. So, do it. Diba? Kung tingin nyo naman guys, makakatulong siya sa inyo, why not? Pero sa pinapakita rin sa akin dito guys, pwedeng meron kang pinaplano, I think business to. Gemini, gusto mo magsimula ng business or kahit mga maliit lang guys na puhunan. Ganon. So, tingnan pa natin pagdating sa love life mo. Love life po ni Gemini. Wait lang guys. At tatalunan.
Okay, love life ni Gemini. Oh, mukhang hindi kayo guys magkasundo ng person mo ngayon. Meron kang gustong mangyari na parang ayaw naman ng person mo. Mukhang hindi guys kayo nagkakasundo, hindi nagtatagpo sa gitna yung mga desisyon nyo ngayon. So, pag ganito guys, kailangan nyo guys yan pag-usapan. Hindi yung para bang lalayo yung isa, magtatampo, tatalikod, ibablock. Hindi kasi guys maayos yung isang problema kung hindi naman guys ipapaliwanag. Pero minsan kasi guys, no, mahirap din eh. Parang kahit ipaliwanag mo na, hindi naman naiintindihan ng person. So siguro kaya may paglayo kang ginagawa dito. Kasi parang happy-go-lucky. Yun yung parang mas nagigets lang ng person mo is puro happy-happy lang. Eh ikaw minsan nakaka-feel ka guys ng parang nadadown ka. Then parang hindi mo na-feel yung moral support or hindi ka nasusuportahan ni person. Ganon. Okay, so tignan pa natin guys. Okay naman guys, pero kung ito guys ha, nag-aaway kayo ni person, mukhang maayos nyo rin to. Isisave nyo rin naman guys yung relationship nyo. Tampuhan lang to guys. Pero sa mga single guys, ayan o, Four of Pentacles. So nakikita ko, naka-hold pa rin dun sa person. Yun pa rin talaga yung gusto nila. Or pwedeng may past person dito na hanggang ngayon Gemini, gustong-gusto ka pa rin itong taong to. Pero siguro wala na guys communication, nangihinayang lang yung taong yun sa inyo. Okay, so tignan po natin. Pagdating naman sa inyong kaperahan, pera at trabaho po ni Gemini. Pera at trabaho po ni Gemini. Okay, so guys, meron tayong Three of Wands. May nakikita ko rito na parang travel or baka gusto nyo guys magdagat. Baka yun ang trabaho mo, no? Parang coach ba tawag doon? Yung parang nagtitrain sa mga nag-i-scuba diving, ganun. Kasi may dagat dito eh. Okay. Or iba sa inyo guys, baka may plano ka dito na magdagat, tapos gusto nyo guys talagang matutong mag-swimming. Nasamid pa ako. Ayan, nasamid pa ako guys. Mag-swimming or gusto nyo guys mag-scuba diving. Ayan. Pero sa tingin ko dito, Gemini, pinag-iisipan mo pa lang siya. Pero iba sa inyo guys, baka yan, ang business nyo is nagbebenta ng pins. Pins, yung parang yung panlagay sa paa, di ba? Yung parang paligpit yung ganun. Baka yon or baka meron ka pa guys ibang binibenta basta patungkol guys sa dagat. No? Baka coach ka. Tignan pa natin. Pera at trabaho po ni Gemini. Queen of Cups. Nakikita ko yung struggle mo sa pera. Hindi talaga guys okay yung daloy ng kaperahan mo. So, sa pinapakita sa akin guys, hindi ka guys magi-stay lang doon. No, parang kailangan nyo guys gumawa ng ibang plano para maging stable talaga yung inyong financial. So, may nakikita ko guys mukhang pagpaplanuhan nyo to. Five of Pentacles. May nakikita ko guys dito sa likod na to. Sa kabila ng paghihirap mo sa pera or conflict mo sa pera, makakaalis ka dyan. Pwede sa trabaho, may conflict sa work. May option ka naman pero hindi nyo guys ginagawa. Nagtitiis ka rito kasi sa pinapakita sa akin guys, may dahilan ka kung bakit kailangan mong magtiis doon sa work mo ngayon. Pwede hindi mo kayang iwan yung mga tao mo or mga kasamahan mo sa trabaho. So, ayan. Kaya parang nagtitiis. Malaki-laki rin naman guys yung daloy ng pera nyo sa pinapakita sa akin. Pero I think, hindi talaga siya guys sumasapat. Kaya parang ganun din. Hindi mo rin guys maramdaman. Parang naghihirap pa rin kayo guys sa financial. Okay, or conflict talaga sa inyo. Hindi talaga guys sumasapat. Tignan natin guys ano ba ang inyong advice. Meron tayong protect your home. Take care of your sacred spaces. Okay, so parang nakaraan reading natin, naglilinis kayo ng bahay. So, yung sinasabi kasi rito guys, parang kailangan nyo guys mag-cleanse. I think may mga negative energy na meron doon sa bahay nyo. Ay na maglagay ka raw guys sa mga protection. Ano ba yung mga protection? Mga healing crystal, evil eye. Yan, pasensya na kayo sa ingay ng sasakyan, no? Basta yung mapoprotektahan yung bahay nyo. Okay, ayan, no? Guys, lucky number mo is 15 and 20. Ito lang po ang inyong reading. Maraming salamat po. Bye-bye. Hi Libra, kumusta po kayo guys? Okay, so Libra, tignan po natin gabay kapalaran mo. Libra, Sun, Moon, Rising, and Venus sign. Gabay kapalaran po ni Libra. Spirit guide.
Gabay kapalaran po ni Libra. Libra, Sun, Moon, Rising, and Venus sign. So, meron tayo guys, death. Ayan, parang may mga nagkakasakit dito guys, no? Humihina ang inyong immune system. So, ang sinasabi dito parang kailangan siguro palakasin nyo yan. Okay. Ayan, sa mga nagkakasakit dito. Or baka isa sa miyembro ng family yung nagkakasakit. So, 8 of Pentacles, nakikita ko kasi yung pagiging, parang pinapabayaan mo yung sarili mo. Kasi nagpo-focus ka talaga sa, pwedeng sa work mo. Kasi Pentacles, pwedeng sa work mo, nagpapaka-workaholic ka, napapabayaan mo yung health mo. So, Libra, sa pinapakita rin sa akin dito, merong new beginning. Kasi ito guys, puro new beginning. Death, the Sun, and 8 of Pentacles. So, lahat na nangyayari sa buhay mo ngayon is new beginning. Okay? Pwedeng nawala ka na sa old cycle. Parang nandun ka na sa point na nabigyan ka na ulit ng chance na mabago yung buhay mo. Okay? So, siguro guys, this time kailangan parang mas galingan mo pa. Okay? Pero, syempre, sa trabaho guys, huwag nyo naman guys papatayin yung sarili nyo kakatrabaho. Diba? Pahinga ka rin. Walang masamang magpahinga guys. Sabi natin yes, meron tayong goal sa buhay, pero mahalaga pa rin guys ang inyong sarili. Okay, so tignan po natin. May nakikita rin ako dito Libra. Pwedeng literal, may nawala ba sa miyembro ng family? Pwedeng matagal na, baka may death anniversary or namimiss mo lang bigla. Okay, iba sa inyo, pwedeng pet nyo, nawalan kayo ng pet. Parang may naging issue dito. Parang nanlulumo yung iba sa inyo. Okay, tingnan natin guys. Pagdating sa love life mo. Pagdating sa love life mo. So, meron tayo guys, Ace of Pentacles. Love life ni Libra. Libra. Love life ni Libra. Okay. So, pagdating po sa love life ni Libra, Ace of Pentacles, 4 of Pentacles, and 8 of Wands. Siguro, meron kayong communication ni person, may usapan kayo about money. Ano ba to? Nangungutang ba sa inyo yung person mo or may utang ka sa person mo? Patungkol kayo sa pera, 4 of Pentacles, nasa sense ko rin dito na para bang nagiging mahigpit yung person mo sa pera. So, wala naman ako guys nakikitang pagtatalo. Okay naman guys, kasi yung pagiging mahigpit niya, hindi niya naman guys nagiging issue. Siguro, nararamdaman mo lang na nagko-control siya kasi kailangan. And siguro guys, sinabi naman niya sa inyo na kailangan niya guys mag-control sa pera kasi meron siya guys paggagamitan or may, di ba, may pangangailangan kasi siya. Okay? So, meron ako nakita guys communication. Baka sa ibang bagay, baka naman guys nagtitipid kayo, nag-iipon kayo, baka may plano kayo in the near future para dun sa naipon yung pera. Okay? So, yung focus guys ng energy nyo ni person is para sa future nyong dalawa. Tignan naman natin guys pagdating po sa inyong finances and career. Finances and career po ni Libra. Finances and career po ni Libra. So guys, meron tayong the Star. Mataas ang pangarap ng mga Libra. Siguro, hindi lang para sa sarili, no? Para sa family. Tignan mo naman, Queen of Pentacles. So, parang ayaw nyo guys mahuli ang lahat na walang nangyayari. Okay, sige. Ilatag muna natin yung card mo. May regret ka pa rin guys na nararamdaman. Siguro meron kang tinalikuran na opportunity at parang pinangihinayangan ng mga Libra. So, kung makita nyo guys, the Star, naghanap ka pa Naghanap ka pa ng ibang opportunity kasi baka tingin mo is meron pang magandang mangyayari kung magkakaroon ka ng ibang opportunity sa ibang bagay or sa ibang tao, parang mas okay yun, natukso ka ganyan. So, ngayon naman guys, na lumipas ng panahon, parang pinanghinayangan mo yung bagay na tinalikuran mo na. Mas maganda pala yung mangyayari doon. Hindi kayo guys naging aware. So, may pinapakita rin sa akin guys, pwede naman guys na yung opportunity yung tumalikod sa inyo. Okay, pwede nyo guys i-reverse yung energy. Okay? Pero kasi guys, tignan nyo naman, 9 of Wands, kino-question mo yung sarili mo.
parang wala ka pa guys napupundar, wala ka pang napapatunayan. So parang hindi nyo pa rin guys makonsider na stable yung buhay nyo or pamumuhay nyo guys. So siguro ito yung tinitignan mo rin. Or iba sa inyo guys, tinitignan mo yung sitwasyon mo sa past. Ayan no, tinitignan mo yung sitwasyon mo sa past, yung mga taong tinulungan mo, mga taong pinagmalasakitan mo. So, nasasaktan ka pa rin guys sa nangyayari. Pero siguro guys, nandun ka na sa point na wala eh. Kailangan nyo na guys tanggapin na nangyari na siya sa past. So, kung may problemang nangyari sa past guys, ang kailangan nyo guys is, diba, hindi nyo na guys kayang baguhin pa yan eh. Pero kaya nyo guys ayusin sa kasalukuyan. Tignan po natin advice ni Libra. Advice po ni Libra. Meron po tayong using all your senses, especially your six senses. So, nakalimutan ko yung six senses, guys, no? Ito na naman tayo. Sige, isa-search ko, guys. Okay, so ito na, guys. Ayan. Taste, smell, vision, hearing, and touch. Okay, so, yan yung kailangan nyo, guys, gamitin. Or baka mas kailangan nyo, guys, no? Yung taste, smell, vision, hearing, and touch. Ay, no? Using all your senses. Baka malakas guys ang inyong instinct, no? Highly intuitive ka, ganun. So guys, lucky number mo 19 and 18. Ito lang po ang inyong reading. Maraming salamat po. Bye-bye.